Isang mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po muli magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa ika-10 kabanata ng unang aklat ng Samuel, kung saan itong kabanata na ito ay tumutukoy po kay Saul na pinahiran ni Samuel, no? Pinahiran ni Samuel bilang unang hari ng Israel. Tandaan natin, hindi ito simpleng political appointment, ito po ay theological na pangyayari kung saan ang Diyos mismo ang pumili sa kanya. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, puli po kami lumalapit at nagpupuri sa iyo. Dalangin namin Panginoon, buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming mga puso upang maunawaan namin ang lawak at lalim ng iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na sa pamagitan po nito ay lalo ka naming mas makilala kung gaano ka mapagmahal at mahabagin. Salamat, Lord, sa mga biyaya mo na patuloy niyong ipinararanas sa amin. Dalangin namin, Lord, na ikaw pa rin ang maluluwalhati sa aming pagsasaliksik ng iyong salita. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So verse 1, kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, binuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamumunuan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. So dito po sa verse 1, makikita natin kinuha ni Samuel ang langis at ibinuhos sa ulo ni Saul. Ang langis po, o salitang Tagalog, na may kasing salita na oil sa English, ay tinatawag pong shemen sa salitang Hebrew. Ito po ay simbolo ng banal na pagpili at presensya ng Diyos. Ang pinahiran ay tinatawag po na mashak, no, na sa salitang Hebrew. Dito po nanggagaling ang salitang Messiah or pinahiran. Tandaan, hindi po si Saul ang pumili, no? Hindi din siya self-made, no? Ito po ay ayon din sa pagpili ng Panginoon. Tandaan natin, ang calling natin ay hindi yan ayon lang sa kagustuhan natin, kundi yan ay grace given, no, ng ating Panginoon. Verse 2, paghihiwalay natin ngayon, may masasalubong kang 2 tao sa tabi ng libingan ni Rachel, sa Selsa na sakop ng Benjamin. Sasabihin nila sa iyo na nakita na ang mga asnong hinahanap mo at ikaw naman ngayon ang inaalala at ipinagtatanong ng iyong ama. Sa dako pa roon, may masasalubong kang 3 lalaki sa may malalaking puno sa Tabor. Papunta sila sa Bethel sa altar ng Diyos. Ang isa'y may dalang 3 tupang maliit, ang isa'y 3 malalaking tinapay, at ang isa'y sisidlang balat na puno ng alak. Babatiin ka nila at ibibigay sa iyo ang 2 sa dala nilang tinapay. Kapag inalok ka, tanggapin mo. Pagdating mo sa burol ng Diyos sa may kampo ng mga Filisteo, makakasalubong mo naman ang isang pangkat ng mga propeta na pinangungunahan ng mga manunugtog ng alpa, tamburin, plauta at lira. Sila galing sa altar sa burol na nagpapahayag ng propesiya. So dito po natin yung 3 tanda na ibinigay kay Saul. Ano po? Una, yung makikita niya ang nawawalang asno. Kumbaga, yun ay provision. Ano po? Pangalawa, yung makakatagpo ng mga taong may dalang tinapay na ang ibig sabihin po ay sustenance, no? Ang number 3, makikita doon yung makakasalubong niya ang mga propeta na ang ibig sabihin po ay spiritual confirmation. Tandaan natin na ang Diyos ang nagbibigay ng external confirmations para patibayin ang ating calling. Kapag tinawag ka ng Diyos, hindi ka niya iiwan sa dilim. May confirmations yan, no, sa buhay mo. Verse 6, sabi po dito, sa oras na iyon, lulukuban ka ng Espiritu ni Yahweh. Ikaw ay sasama sa kanila at gagawin mo rin ang ginagawa nila. Magbabago ang iyong pagkatao. So dito, bababa sa iyo, no, ang espiritu ng Panginoon, no. Dito po makikita natin yung espiritu po na tinatawag sa salitang Hebrew na ruach,
Yahweh, or ito po ay ang kapangyarihan ng Diyos, no? Magiging ibang tao ka, yun po ang sabi sa kanya. So, ibig sabihin, yung inner transformation, ito po yung tinutukoy dito. Tandaan natin na yung leadership sa kaharian ng Diyos ay hindi lang posisyon. Yan po ay transformation muna bago yung function. Kaya, hindi sapat ang title. Kailangan ang pagbabago ng puso. So verse 7, kapag naganap na ang mga palatandaang ito, gawin mo ang dapat mong gawin sapagkat sasamahan ka ng Diyos. Pagkatapos noon, mauuna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipaghain ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Hihintayin mo ako roon ng 7 araw at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. So ayan, sabi niya dito, gawin mo ang nararapat. Hintayin mo ako. So dito, may bahagi si Saul, no? Yung una po, yun yung pagsunod. At may bahagi din naman si Samuel, kung saan yun yung prophetic guidance. So may tension dito, no? Yung freedom and submission sa Diyos. So hindi porket tinawag ka, pwede ka na basta kumilos. Kailangan pa rin ang pagsunod sa timing ng Panginoon. Verse 9, nang maghiwalay sina Samuel, si Saul ay binigyan ng Diyos ng bagong katauhan at ng araw ring iyon naganap ang lahat ng sinabi sa kanya ni Samuel. So yan, binigyan siya ng Diyos ng ibang puso or bagong puso, no? Ibang puso, ibig sabihin renewed disposition, hindi pa full regeneration. Yan po yung sinasabi sa Old Testament. Ano po, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan sa ating calling. Kaya kung may calling ka, may grace din para may grace din na binibigay si Lord para magampanan natin yung ating calling. Verse 10, sabi dito, pagdating nila sa Gibeah, nakasalubungan nila ang isang pangkat ng mga propeta. Lumukob kay Saul ang espiritu ni Yahweh at siya ay nagpahayag din tulad ng ginagawa ng mga propeta. Nang makita siya ng mga nakakakilala sa kanya, itinanong ng mga ito, ano bang nangyari kay Saul na anak ni Kish? Propeta na rin ba si Saul? Isang taga roon ang sumagot, bakit naman hindi? Baka siya pa nga ang kanilang pinuno. At dahil dito, nagsimula ang kasabihang propeta na rin ba si Saul? Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Saul ay nagpunta sa altar sa burol. So, dito makikita po natin, no, si Saul ay nagpropesiya. Ano po? Unexpected ito. Isang ordinaryong tao na ginamit ng Panginoon. At makikita rin natin, habi dito, kasama ba si Saul sa mga propeta? Yan yung tanong, no? At naging kasabihan ng pagkagulat. Ano po kasabihan ng pagkagulat? So, tandaan natin, ang Diyos ay gumagamit ng mga taong hindi natin inaasahan. Kaya, huwag nating lilimitahan yung ating sarili, no? Kay God, posible ang mga imposibleng bagay. So, verse 14, sabi po dito, pagdating doon si Saul at ang kasama niyang lingkod ay tinanong ng kanyang tiyo, saan ba kayo nagpunta? Sumagot siya, hinanap po namin ang mga asno. Nang hindi ko makita, nagtuloy kami kay Samuel. Sinabi ng kanyang tiyo, ano ang sinabi sa iyo ni Samuel? Sumagot si Saul, sinabi niyang nakita na raw ang mga asnong hinahanap namin, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa pagkahirang sa kanya bilang hari ng Israel. So, dito, makikita natin, hindi sinabi ni Saul, no, ang buong nangyari. Alam niyo po, yung selective disclosure ay may halong pag-aalinlangan or humility, no? So, hindi pa buo yung confidence ni Saul sa kanyang calling. Kaya minsan tayo, di ba, pag may calling tayo, may nagko-confirm, parang nahihiya pa tayo. Ay, hindi naman ako ganyan. Ay, hindi pa naman, kahit na yun na yung calling, tawag sa atin. So, parang hesitant pa rin tayo kasi parang hindi tayo ganun ka-confident. So, yan, minsan kahit tinatawag ka na, may hesitation pa rin kasi yun talaga tayong mga tao. So, normal po yun. 17. Ang mga Israelita ay tinawag ni Samuel sa isang banal na pagpupulong sa Mispa. Sinabi niya, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, inilabas ko kayo sa Ehipto. Iniligtas ko kayo sa mga Ehipsyo at sa mga kahariang nagpapahirap sa inyo. Ngunit itinakwil ninyo ako, ang Diyos na humango sa inyo sa kahirapan at nagligtas sa inyo sa maraming kagipitan.
Itinakwil ninyo ako nang humingi kayo ng haring mamamahala sa inyo. Kaya nga, lumapit kayo kay Yahweh. So, sama-sama ang magkakalipi at magkakasambahay. So, dito makikita po natin na tinipon ni Samuel ng Israel. So, dito makikita natin na pinapaalala ang kasalanan ng Israel. Una yung paghingi nila ng hari, imbis na magpasakop sa Diyos bilang hari. Ang pagkakaroon ng hari ay parehong grace at judgment. So, inseparable po talaga siya. Now, minsan, ibinibigay ng Diyos yung gusto natin even if it's not His perfect will, no? Verse 20, nang matipon ni Samuel ang buong Israel sa harap ng altar ni Yahweh, nagpalabunutan sila at nakuha ang lipi ni Benjamin. Pinalapit naman niya ang mga angkan sa lipi ni Benjamin at nabunot ang pamilya ni Matre. Sa kahuli-hulihan, pinalapit niya ang lahat ng anak ni Matre at ang nabunot ay si Saul na anak ni Kish. Ngunit wala roon si Saul. Dahil dito, tinanong nila kay Yahweh, pupunta po kaya siya rito? Sumagot si Yahweh, naroon siya sa bunton ng mga daladalahan at nagtatago. Siya'y patakbo nilang pinuntahan at dinala sa mga tao nang mapagitna siya sa karamihan. Si Saul ang pinakamatangkad. Sinabi ni Samuel sa mga tao, ito ang pinili ni Yahweh. Wala siyang katulad sa buong bayan. Sabay-sabay sumigaw, mabuhay ang hari. Ayan. So dito makikita natin, no, pinili si Saul sa pamamagitan ng palabunutan at makikita din natin yung sovereign control ng Diyos kahit sa random process, no? Si Saul ay nagtago sa gamit, ano po, kung saan talaga kahit anong gawin niya, ano po, ang tinawag ng Diyos ay minsan na natatakot sa responsibility. Totoo naman po yun sa umpisa, 'di ba? Overwhelming talaga. So medyo nakakatakot talaga yun, pressure yun, no? Pero ang sabi po talaga ng Panginoon, pag siya yung pumili sa atin, dapat wag tayong magtatago sa ating calling. Wag tayong matatakot kasi the more na lumalaki at bumibigat yung ating mga responsibility, the more din na lumalaki yung grace na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kung saan ay nagagampanan natin yung ating mga responsibility. So, hindi aksidente yung pagpili ng Panginoon at yan po ay laging nasa plano niya. 25, inisa-isa ni Samuel sa mga taong bayan ang mga karapatan at pananagutan ng isang hari. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito at inilagay sa harap ng altar ni Yahweh. Pagkatapos, pinauwinan niya ang mga Israelita. Pati si Saul ay umuwi na sa Gibea, kasama ang ilang matatapang na Israelita, mga lalaking ang puso'y hinipo ng Diyos. Ngunit, may ilang tao roon na pakot siyang nagtanong, paano tayo maililigtas niyan? Nilait nila si Saul at hindi sila nagbigay ng handog sa kanya. Ngunit tumahimik lamang si Saul. So makikita natin dito na may mga tumanggap at meron din namang tumanggi sa pagiging hari ni Saul, no? May mga sumusuporta at meron din naman na umaalipusta sa kanya, no po? Hindi lahat tatanggap sa leadership natin kapag tayo ay tinawag ni Lord. Kung tinawag ka ng Diyos, hindi mo kailangan ng approval ng lahat ng tao. At isa pa sa makikita po natin dito, grabe no, may mga talagang hinihipo si Lord na mga tao na susuporta sa iyo. Ito talaga yung pinaka-amazing sa Panginoon, no? Kapag inilagay ka niya sa isang posisyon bilang lingkod, hindi ka niya hahayaang mag-isa. Kasi aside from the Lord na kasama mo, binibigyan ka rin niya ng mga tao makakasama para hindi mo maramdaman na ikay nag-iisa. Kaya naman po, dito no, makikita natin sa buong mensahe na to na ang calling ay mula sa Panginoon. Makikita din natin na yung confirmation ay galing kay Lord, no? Doon gumagamit siya ng mga tao para sa confirmation na yan. And makikita din natin bilang mga pinili ng Diyos, may transformation na gagawin si Lord sa buhay mo. Pero ang response ay responsibility ng kanyang mga tinawag. Tandaan natin, si Saul ay isang anointed king, pero marami pa rin siyang kapintasan, no? Nagtuturo sa atin na ang ating perfect king lang talaga ay walang iba kundi ang ating Panginoon.
Sana po may natutunan tayo sa kabanatang ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at muli kay Jesus ang papuri.